Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Bilang ng mga nasawi sa bagyong Basyang, sumampa na sa 12 ayon sa Office of the Civil Defense. Ilang bahagi ng Bicol Region nalubog sa baha bunsod ng malalakas na pag-ulan na dulot ng shear line. Klase sa ilang paaralan, kanselado ngayong Lunes. Mary Jane Veloso muli humiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalaya na mula sa ilang taong pagkakabilanggo. Mary Grace Piatos at iba pang umano'y recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte inaasahang ilalantad ni Ramil Madriaga sa pagdinig kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. At dagdag bawas sa presyo ng langis nagbabadyang ipatupad bukas. Umabot na sa 12 ang bilang ng mga nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang sa bansa. Sa update ng Office of the Civil Defense, as of February 8, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng kalamidad. Ayon sa OCD, ilan sa mga dahilan nito ang pagkalunod at natabunan ng landslide, habang umabot rin sa nasa 132,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng nagdaang bagyo, kabilang na ang ilang mga lugar sa Visayas at Mindanao. Muling humiling si Mary Jane Veloso na makalaya na matapos ang halos isang taon mula nang makauwi ng Pilipinas noong December 2024 galing sa bansang Indonesia. Sa sulat ni Mary Jane, sinabi nito na matanda na ang kanyang mga magulang at anak na nais niyang maalagaan habang ang mga ito ay nabubuhay pa. Narito ang report ni Dante Amento. Sa 2 pahinang sulat o open letter, idinaan ni Mary Jane Veloso ang muling pakiusap na sana ay makalaya mula sa ilang taong pagkakakulong. Mahigit isang taon nang nakakulong si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos mapauwi sa bansa mula sa Indonesia noong December 2024. Sa kanyang sulat, binanggit ni Veloso ang hirap na dinadanas ng kanyang mga magulang na kahit matatanda na ay bumibiyahe pa rin mula sa Nueva Ecija hanggang Maynila para lamang siya ay madalaw sa correctional. Dagdag pa niya rito ang kanilang sakripisyo na makapaghanap ng pera para lamang may maiabot sa kanya. Hiling nito na mabigyan siya ng pagkakataon na maalagaan ang kanyang mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Gayon din ang kanyang mga anak, lalo na't hindi na rin niya nasubaybayan ang paglaki ng mga ito. Muling binigyang diin ni Mary Jane na wala siyang kasalanan pero isang taon na ang nakararaan mula nang makabalik sa Pilipinas hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakalaya. Una nang nanawagan si Veloso sa Pangulo na sana magawaran na siya ng presidential clemency upang muling makasama ang kanyang pamilya. Sa huli nagpasalamat ito sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa kanya para siya ay mapalaya. Si Veloso ay nahatulan ng kamatayan sa Indonesia, subalit sa patuloy na pakikipag-usap ng pamahalaan ay hindi natuloy ang parusa sa kanya at pinayagang mapauwi ng bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol-Saro Party List Representative Terry Riton na ilalantad ni Ramil Madriaga kung sino-sino sina Mary Grace Piatos at iba pang recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Binanggit sa inihaing reklamong impeachment si Madriaga na umano'y dating bagman ng Vice-Presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Itinuturing ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol-Saro Party List Representative Terry Riton na mahalaga ang magiging testimonya ni Ramil Madriaga para matukoy kung sino-sino ba talaga si Mary Grace Piatos at iba pang recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dati umanong bagman ng Vice-Presidente si Madriaga at nag-aakusang galing umano sa drug dealers at pogos ang salaping ginamit ni VP Duterte sa pangampanya para sa 2022 elections.
Giit ni Representative Ridon, kung may alam si Madriaga tungkol sa mga bogus na pangalan, panahon na para mailhad ito at magkaroon ng linaw ang kontrobersya, lalo na anya't hindi sinasagot ni Vice President Duterte ang issue. Binanggit si Madriaga sa reklamong impeachment na ine-endorso laban sa Vice Presidente. Ayon sa affidavit nito, may impormasyon umano siya sa ginawang paggastos ng confidential funds ni VP Duterte mula 2022 hanggang 2023. Handa naman umanong humarap si Madriaga sa gagawing investigasyon kung ipatatawag siya sa Kongreso, Senado o maging sa Office of the Ombudsman. Ayon ito sa abogado niyang si Raymond Palad. Alam niya, no, kasi nag-aral naman ng abogasya yan. Alam niya, the fact na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So, yung willingness niya, yes, basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Samantala, ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng defense team ng pangalawang Pangulo, kasama sa kanilang bibigyang linaw ang mga sinasabing fictitious names o gawa-gawang pangalan na kasaad umano sa isinumiting report ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa Commission on Audit. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang mga kumakalat na pahayag na siya ang umano'y kumukumpas sa balasahan sa Senado. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng senadora, sinabi nito na buong minority ang magpapatunay na huli na siyang nakaalam hinggil sa plano sanang pagpapalit ng Senate President. Para sa presidential sister, hindi anya malaking bagay para sa kanya ang mga diskurso at hindi pagkakaunawaan basta't ito ay para sa mga tamang dahilan. Dagdag pa nito nang ibigay sa kanya ang Committee on Foreign Relations, bagaman hindi siya bahagi ng mayorya, ay lubos siyang nagpasalamat kay Senate President Tito Soto III. Sinabi rin ng senadora na dahil kritiko siya ng administrasyon ng kanyang kapatid, ay wala na umano siyang kahit katiting na inaasahan sa anumang pagkilo sa loob ng Senado. Mariing tinutulan ni Senator Panfilo Lacson ang mungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Islands. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Homegrown traders. Ito ang bansag ni Senador Panfilo Lacson sa mga Pilipinong handa umanong ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Kaugnay ito ng mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands kasabay ng isinagawang pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Sa isang dekadang pagdilingkod, partikular na sa intelligence work, sinabi ni Senador Ping na tinatawag nila ito sa intelligence operations na recruitment in place. Binigyan din nito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuuang bansa. Sa kasalukuyan, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Group of Islands na isang bayan sa bahagi ng probinsya ng Palawan. Samantala, binatikos din ni Senador Lacson ang mga personal na atake laban sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa Pilipinas. Partikular na ito sa usapin ng teritoryo laban sa China sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng mungkahi naman ng anak ni Senador Rodante na si Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta. Ayon sa nakababatang Marcoleta, maaaring gawing bala sa kanyo ng isang Coast Guard spokesperson at ilang senador kung magdeklara ng giyera ang China sa Pilipinas. Buwelta ni Senador Lacson, gaya ng kanyang ama, malinaw ang pangangatwiran ni Congressman Marcoleta. Dapat anyang bisitahin nito ang Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands upang makita nito na maayos at gumagana ang lokal na pamahalaan sa lugar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinakita ng mga taga-suporta ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang patuloy na pagtitiwala ng mga ito sa senador sa pamamagitan ng isang rally. Kasama rito ang mismong pamilya ni Revilla na patuloy na iginigit na walang kinalaman ang kanilang padre de pamilya sa flood control scandal. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez.
Nananatiling matatag ang suportang natatanggap ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. mula sa kanyang mga tagahanga. Ito'y sa gitna ng kasong kanyang kinakaharap sa Sandigan Bayan na malversation at graft matapos masangkot sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Kahapon, ayon sa kampo ng mga Revilla, tinatayang nasa 15,000 na mga katao ang nagtipon-tipon sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite para makiisa sa isinagawang prayer rally. Ayon sa mga taga-suporta ng dating senador, ang pagkakapiit nito ngayon at pagkakasangkot sa korupsyon ay bunga lamang ng mga pamumulitika. Panawagan ng mga ito, sanaan nila ay magkaroon ng patas at makatarungang proseso ang hustisya. Samantala, bago magtapos ang pagtitipon kahapon, nagpaabot ng pagpapasalamat si Cavite's 2nd District Representative Lani Mercado Revilla sa mga taong patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kanyang asawa. Kaugnay nito, nanindigan din silang walang kasalanan ang dating senador at hindi totoo ang mga aligasyon laban dito. Sa kanyang pinagdaraanan ngayon, sapagkat ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan, kung saan ang inosente ay pinipiit at binubusalan. Ayon pa sa mambabatas, masakit at nakakagalit ang kasalukuyang dinadanas ng kanyang asawa. Ngunit bago ito, marami umano ang humimok kay former Senator Revilla na huwag sumuko sa mga otoridad at iwasan na lamang ang mga umano'y pambabatikos. Ngunit hinarap ni Bong ng taas noo at buong tapang, sumuko sa otoridad. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad pagkat buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Naniniwala siya na kakampi niya ang katotohanan. Samantala, nananatili namang nakadetine ang dating senador sa New Quezon City Jail sa Payatas matapos hindi pagbigyan ng Sandigan Bayan na mailipat ng kustodiya sa Philippine National Police o PNP. Inaasahan ring isasagawa ang arraignment o pagbasa ng sakdal para sa kanyang kasong graft at malversation sa Anti-Graft Court ngayong araw. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng pamahalaan ng Cambodia na wala sa kanilang bansa ang puganteng si Charlie Atong Ang. Sa pahayag na inilabas ng Ministry of Foreign Affairs ng Cambodia noong Sabado, February 7, nilinaw nito na wala sa kanilang bansa si Atong Ang batay sa official report ng kanilang Immigration General Department. Wala rin itong record na pumasok o lumabas sa kahit anong Cambodian border checkpoints. Ginawa ng Cambodian authorities ang paglilinaw kasunod ng mga ulat na naroroon umano si Atong Ang na itinuturing na top 1 most wanted sa Pilipinas dahil sa kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Inaasahang magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa Martes, February 10, batay sa outlook ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Ayon sa DOE OIMB, posibleng bumaba ng 10 centavos ang kada litro ng gasolina, subalit tataas naman ng 30 centavos ang kada litro ng diesel, habang 5 centavos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ay kasunod ng nagpapatuloy na geopolitical tension sa ilang mga bansa. Nagkakasira-sira ang bahagi ng restaurant na pagmamay-ari ng aktor na si Mateo Guidicelli bandang alas 4 ng hapon, February 8 sa Alabang, Muntinlupa City. Sa mga larawang ibinahagi ni Mateo, kita na sumalpok ang isang SUV sa alfresco dining ng kanilang restaurant.
Ayon sa aktor, mabuti na lamang at wala ng mga customer nang mangyari ang aksidente. Gayunman, meron silang 2 empleyado ang dinala sa ospital matapos magtamo ng minor injuries. Labis ang pasasalamat ng aktor na walang seryosong nasaktan sa insidente. Pansamantala munang isasara ang bahagi ng restaurant na napinsala sa insidente habang magpapatuloy ang dining operations nito. Plano ng Australian corporate giant na Kleinfeld Pitt Marwick Goerdeler o KPMG na i-outsource ang trabaho ng executive assistant sa Pilipinas bilang bahagi ng pagtitipid sa gitna ng pagbaba ng demand para sa ilang serbisyo at tumataas na operational costs. Tinatayang daan-daang posisyon ang maaapektuhan habang ang mga pinakamatataas o most senior na staff ang mananatili sa Australia. Mula sa Perth, Australia, narito ang reporting Marvin Delfin live. Yes, Marvy, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Kath. Planong inipat ng Kleinfeld Pitt Marwick Goerdeler o KPMG Australia sa Pilipinas ang malaking bahagi ng executive assistance workforce nito, isang hakbang na umano'y bahagi ng mas malawak na pagbabago sa kanilang operation model upang mas maging competitive at mas handa sa paglago sa kabila ng hamon ng merkado at tumitinding lagay ng ekonomiya. Kumpara sa sahod sa Australia, mas mababa ang gastos sa pagkuha ng mga virtual assistant mula sa Pilipinas, kaya kaakit-akit ito sa mga kumpanya na naghahanap ng mas murang support services. Ayon sa job website na Indeed, humigit kumulang 86,000 Australian dollars o 3.5 million pesos ang average annual salary ng isang executive assistant sa KPMG. Kaya tinatayang makatitipid ang kumpanya ng humigit kumulang 17 million Australian dollars kada taon sa gastos sa sahod kapag inilipat na sa offshore ang EA role. Gayunman, may pangamba mula sa ilang empleyado at eksperto katulad ni Executive Recruitment Director Nicole Gorton na nagsabing maaaring mawala ang lokal na kaalaman at personal na ugnayan sa opisina na mahalaga sa trabaho ng executive assistant. Mayroon ding konsultasyon na patuloy na isinasagawa habang pinag-uusapan ang posibleng epekto ng phased approach nila kung saan 100 na posisyon ang aalisin sa April at dagdag na 100 uli sa May at June. Ayon sa datos mula sa employment marketplace na Seek, patuloy na bumababa sa nakalipas na ilang taon ang bilang ng mga job ads sa Australia para sa mga posisyong personal assistant, executive assistant at secretary. Noong Disyembre, bumaba ng 18% sa loob ng 1 taon ang mga trabahong ito. Ipinapakita ng trend na ito ang mas malawak na pag-usbong ng outsourcing sa iba't ibang sektor kung saan ang Pilipinas ay patuloy na nagiging pangunahing destinasyon para sa administrative at support roles dahil sa malaking pool ng skilled workers. Sa kabuuan, sinasalamin ng pagbabagong ito ang patuloy na pag-shift ng mga global companies sa paggamit ng offshore workforce habang hinaharap ang pagbabago sa ekonomiya at teknolohiya. Kath? Maraming salamat, Marvy Delfin, live mula sa Perth, Australia. Nagsagawa ng pagpupulong si United States President Donald Trump at bagong Honduras President Nastrid Tito Asfura sa Mar-a-Lago sa Palm Beach, Florida nitong Sabado sa Amerika. Sa kanyang Truth Social, ibinida ni President Trump na nagwagi sa eleksyon ang bagong presidente ng Honduras kasunod ng kanyang pag-iendorso. Magtutulong anya ang kanilang mga bansa para labanan ang cartels, drug traffickers, pagpapadeport ng illegal migrants at gang members sa United States. Marami pa anya silang pinag-usapan kabilang ang investment at trade sa pagitan ng dalawang bansa. Nagdulot ng malawakang pagbaha sa isla ng Catanduanes ang naranasang malakas na pag-ulan kahapon bunsod ng shear line. Ilang mga bahay at kalsada ang nasira habang may mga residente rin ang kinakailangang ilikas dahil sa taas ng tubig. Narito ang report ni Dan Hersalia. Dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng shear line, rumagasa ang tubig baha sa ilang lugar sa lalawigan ng Catanduanes. Sa bayan ng San Miguel, nagsilikas ang mga residente maging ang kanilang mga alagang hayop matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay.
Tinangay din ng malakas na agos ng baha ang 3 bangkero sa Barangay Ubo, San Miguel na agad namang na-rescue ng kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan. Sa Karamuran, umabot sa mahigit 700 pamilya ang pansamantalang nanuluyan sa evacuation centers. Pinakamarami ang mga evacuee sa Barangay Sabangan matapos umapaw ang ilog at masira ang flood control dike sa lugar. Sa bayan naman ng Bagamanok, nalubog sa baha ang ilang bahay sa Barangay Kahan. Sa Biga, umapaw sa kalsada ang tubig baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Naitala rin ang isang insidente ng landslide sa Barangay Sagrada kaya't hindi makadaan sa kalsada ang mga sasakyan. Samantala sa bayan ng Bato, umapaw din ang tubig sa kalsada na nagdulot ng pagkaantala sa biyahe ng mga motorista. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga residente sa lalawigan na gawin ang ibayong pag-iingat lalo't patuloy pa rin nararanasan ang mga pag-ulan. Dan Hersalia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapaw ang mga ilog at binaha ang ilang mga bayan sa lalawigan ng Camarines Norte. Bunsod pa rin ang malakas na pag-ulan dahil rin sa shear line. Narito ang report ni Lizelle Nael. Walang bagyo, subalit halos 2 araw na walang tigil ang pag-ulan na nararanasan sa Camarines Norte simula pa noong Sabado. Dahil dito, umapaw ang mga ilog gaya ng Basud River at Labo River. Sa video na ibinahagi ni Virgilio Abanilla Jr., halos bubong na lamang ang makikita sa isang bahay sa Poblasyon 1 sa Basud. Sa hiwalay namang post ni Zel, makikitang inilikas ng kanyang ama ang 2 bata mula sa kanilang kapitbahay matapos umabot hanggang baywang ang rumaragasang baha dahil sa pag-apaw ng sapa sa Barangay San Pascual, bayan pa rin ng Basud. Ayon naman kay Rose Ann Lorenzo, umabot hanggang dibdib ang baha sa Tuaca Elementary School dahil sa pag-apaw ng ilog sa likod ng paaralan. Umapaw rin ang spillway sa Barangay San Ramon, Basud. Sa bayan naman ng Vinsons, binaha ang Purok 3 Barangay 1 na umabot hanggang hita ang tubig. Apektado rin ang Borabod area, Poblasyon 2 at Minaugan, Calangkawan Norte. Dahil dito, lumikas ang mga apektadong pamilya sa Vinsons Elementary School kung saan namahagi ng food packs ang LGU ng Vinsons. Sa bayan naman ng Labo, binahari ng Purok 1 Barangay Bautista bunsod ng pagtaas ang tubig sa ilog. Sa video na kuha ni Mary Ann Refulgente, makikitang naantala ang biyahe sa Maharlika Highway, Barangay Dagit matapos bumaha ang kalsada at ma-stranded ng ilang oras ang mga biyahero. Nagmistula ring ilog ang kalsada sa harap ng bahay ni Grace Paz sa Nabuongan, Barangay Dagit, Labo dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Samantala, nagsuspindi ng klase ngayong araw ang mga lokal na pamahalaan ng 12 bayan sa Camarines Norte. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suspendido ang klase sa ilang mga lugar sa Bicol ngayong araw ng Lunes, February 9 dahil sa epekto ng shear line. Ang buong Albay Province, suspendido ang in-person classes sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan, magpapatupad ang probinsya ng alternative learning modality. Suspendido rin ang klase sa ilang mga bayan sa Camarines Norte, kabilang ang Daet, Jose, Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Vinzons. Habang sa Catanduanes, suspendido naman ang klase sa mga bayan ng Bagamanok, Baras, Caramoan, Gigmoto, Pandan at Panganiban. Nakapost naman sa mga official social media pages ng mga lokal na pamahalaan kung hanggang anong antas ang suspendido at kung magpapatupad ng alternative modalities ang mga eskwelahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 19 na nagsasabi, Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Husbands, love your wives and be not bitter against them. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya.
Magandang umaga sa lahat ng mga nanay, tatay, ate, kuya, bunso, lolo, lola, apo sa tuhod, kapatid sa ano ba? Pinsan sa malayo. Isang masayang Monday morning sa ating lahat. Simulan natin ang araw na puno ng kulay, saya at inspirasyon. Yes! Tama yan mga insan! Dahil ngayong buwan ng February ay National Arts Month. Naku, ituloy-tuloy na po natin ang paggawa ng mga arts na yan. At syempre, mamaya kung ano yung featured art natin for today. Yes! Dahil mamaya ay masusubok na naman yung pagiging artistic natin. At baka matapos ang February ay naka-level up na talaga tayo. Baka mamaya mga artist na kami. Level up. Siyempre. Excited na ba kayong mag-painting? Yes! Painting with an F? Yes. Painting. Painting with an F. Hindi pala kaya ito nag-paint. Yan naman po kasi ang susubukan natin mamaya with our special guests for today. Meron kasi siyang mga ginagawang workshop para po turuan yung mga bata. At kahit rin tayo, no, yung mga adults ng mga basic painting. At syempre, hindi rin tayo pahuhuli dyan dahil mamaya tuturuan niya tayo. Kaya, abangan niyo yan. Wow, nakaka-excite yung painting kasi feeling ko makakabawi na ako dito eh. Nung last time parang nagkalat tayo doon sa painting. Maganda yun, maganda. From last time na garapata, ano yung mga naisip mo na ipipaint mo ngayon? Siguro garden na. Kasi garapata eh. Palalakin lang natin. Dadamihan niya na yung color. Pero may tanong lang tayo kung kayo ba ipipaint nyo yung kumbaga, pipili kayo ng pinaka-importanting tao sa buhay ninyo. Sino yun at bakit? Yun yung question natin. Kung ipipaint mo ang pinaka-importanting tao sa buhay mo, sino yun at bakit? Ganun dito, tanong mo, sagot mo. Siguro sa akin, siyempre tao eh. Mami ko na lang kasi siya na lang yung parent ko eh. So nanay ko, parang ang hirap doon mag-drawing ka ng painting ka ng tao. O kayo ba? Kayo? Joshua. Ako, pipaint ko. Ako na lang para walang away. Baka magtambo eh. Baka sabihin may favoritism. May pinipili, no? O kayo. Ikaw, Ira. Pwede ba tatlo? Dahil sinabi kong ilan, di ba? Yung mami ko, yung daddy ko, tsaka si Yun. Kasi right now, sila yung pinaka-importanting mga tao sa yes. Ako ipipaint ko, syempre, isa lang naman yun, ang mamsi ko forever. At saka, itatabi ko na rin si Kuya. Hello, Kuya. I miss you, Kuya. Ay, Katinibel. Kasi nasagot niyo na yung family, di ba? Nasagot na rin ni Joshua. Pero sa inyo ni Joshua si self. Kasi kapag love mo yung self mo, mas makakapag-share ka sa iba ng love, di ba? Sige, ikaw na lang mag-paint ipipaint kita. Tapos exchange gift tayo. Magpalitan na lang kayo. Dahil very artsy naman kayo, parehas. Wala nga kami na art. Ma-arte lang kami, Uy, uso yun. Alam niyo ba yun? Magalingan natin. Uso niyo ba yun? Yung nagpapalitan sila ng Ng laway. Hindi, oo, yung halimbawa, ipipaint mo siya, tapos ipipaint ka niya, tapos magpapalit kayo. Sige. Mamaya, Parang lugi ako diyan. Hindi niya yan siseryosohin. Lugi. Ay, inaano yung painting skills mo. Siya agad. Parang ako dilugi sa'yo. Uy, nagja-journal na kaya ako. Ay, wow, level up na talaga si Tini. Ayoko na naging babae na ako. Next! Nagpa-factory reset na siya. Tinan niyo yung ribbon niya. Reset? Pa-soft girl ka na ba? Ako na yung regalo. niya. Ayoko na nga. Ay, nako. Eto Sige na na. kayo kakasakbahay. Kayo naman yung tatanungin namin. Kung ipipaint mo ang pinaka-importanteng tao sa buhay mo, sino yon at bakit? I-comment nyo po sa ating Facebook Live ang inyong mga sagot dahil ang mapipili natin mamaya ay mananalo ng painting starter kit para makagawa kayo ng sarili nyong painting. Yay! Five lucky winners. Kaya dapat manood din kayo mamaya para matutunan nyo kung paano naman gamitin, paano ang basic painting para kapag kayo ang nanalo, alam nyo nang gamitin itong mga painting materials natin. True! Uy, ang saya ng Monday! Ang saya ng Monday morning natin. Kaya naman mga kasambahay, i-comment mo na! Naku, kapag di kayo nag-comment, kami magko-comment, uuwi rin namin yan. Kami mananalo. Huwag kayo mag-alala, kami magpapadala mga kasangbahay. Baka mamaya isipin nyo kayo isi-COD nyo pa yung delivery. Check out nyo na. Ayan, libre lang po yan mga
kasambahay, basta mag-comment po kayo. At syempre, mamaya, ipagluluto tayo ni Chef Marisa Villarreal, fresh from Nueva Ecija. Wow! Ay, ito ang iluluto niya, creamy beef caldereta. Sabi ko na. Gusto ko yan. Oh, ayan na si Chef. Chef, kaway ka naman po, oh. Ayan, nasa kusina na siya. Kaya abangan po natin mamaya, mga kasangbahay, sa Cook It Right. Pero ako, pupuntahan ko na si Chef. Sasamahan ko na siya dun sa kusina. Sarap kayo. Yes, see you later. Aralan mo yung kaldereta niya para malutuan mo rin kami. Oh, I'm so excited na. Meron pa. Meron pa tayong isang bisita. Patitikimin naman tayo ng kanilang delicacies, pansit malabon at kakanin. Uy! Ayun, Nasaan na ba yun? Gusto ko yung kakanin. Patingin. Ayan! Ano natin? Nandiyan na ba? Pansit malabon, Asan yung ating tsaka yung pansit malabon and kakanin? Where is Nakita ko where is yan it na? kanina, grabe, ang dami nating pagkain ngayon. Ang challenge ngayong araw, paano natin uubusin lahat yan? Ayun pala, yun. Nakikita nyo ba yan? Talagang busog na busog ang umaga natin. Dito sa Good Morning Kuya. Kasi Ang may dala dami. akong Tupperware. Dapat pala nagdala tayo, no? Grabe. Mag-take out tayo. Palutin mo. Later yan, later. Paano natin uubusin yan? Talaga namang uuwi ko na isang tray dyan. Mag-take out tayo. May pangalan na yung isa, Joshua. Ano yung una mong kakainin dun sa mga nakikita mo dyan, Joshua? Pansit. May Pansit. paborito ko pansit malabon eh. Ako dun ako sa kakanin, ibigay nyo na sa akin yun. Sige. Ay, sige. Kakanin din ako kasi gusto kong tumaba. Si Ian yung paint daw. Paint mali. Anong painting? Hindi, mas maganda nga yung mga mga guests, yung combination ng mga guests natin. After mag-painting, kakain. Gusto ko yung mga nakakain, nakaka-relax. Diba? Oo, kaya mga kasambahay, simulan na natin para marami tayong magawa ngayong araw. I-welcome natin sa ating bahay si Miss Dora De Lima, ang founder at art instructor ng DAC Online and On-Site Creative Workshop. Good morning po. Good morning po! Sunduin mo na. Good morning po! Nice to meet you. Nice to meet you. Hello po. Hello Ian po. Welcome po sa bahay namin. Hello! Thank you so much for inviting me here sa bahay. This is very cozy. I love the couch. Wow. Oo naman, bongga. Ay, Miss Dora, matanong nga lang po namin, kailan pa po kayo nag-start netong pagkahilig niyo po sa painting? Bata pa lang po ba kayo? Yes. Yung pagkahilig sa painting, actually, magkasabay yung pagdodrawing, pagpipainting, and everything about art. Yung sa akin, nag-start siya, bata pa ako ever since. Siguro, laking pasalamat ko sa bloodline. Wow, bloodline! Bloodline? Kasi yung sa side ng nung nanay ko, so yung mga pinsan-pinsan, na rin talaga sila into drawing. Pero iba-iba yung parang mga anime, ganyan. So, siguro, namana lang din, ganon. Kaya sobrang thankful ako sa kanila, ganon. Pero ang dami po kasing klase ng mga art. Sabi nyo nga po, nag-drawing kayo, nagpipaint kayo. Pero why painting po ang napili ninyo? It is somehow therapeutic, yung pag nagpipaint ka. Kasi para kang nag-zoom out ka sa, sa reality. Wow, lalim natin today, di ba? So, nag-zoom out ka sa reality na para bang nasa ibang lugar kapag nagpipaint ka. Lalo na kapag very focused ka. Tapos parang mamalayan mo na lang, ay, gabi na pala, ganyan. So parang nakaka-relax siya in a way. Ganyan. Para siyang parang escape mo sa reality. Yes. Kasi sobrang dahil mo ginagawa. Oo, ganun. Diba? Para kang kasi gusto mo, nagko-conceptualize ka so parang ang dami mong naiisip. Ganyan. Lalo na ngayon, ang bilis-bilis. Piling natin parang ang bilis-bilis ng panahon. Parang it's a way to slow down, no? Yes, correct. Correct, actually. Pero yung mga paintings mo nakikita ngayon, itong mga gantong mga paintings, gaano katagal niyo po ginagawa itong gantong klase mga art? Kasi pag ako, mga 1 year in the making. Sobrang Ito palang mga naka-display namin, mixed ito ng gawa ko at gawa ng mga ibang art coaches. Kasi hindi lang naman ako yung parang art instructor sa DAC. We also have a lot of very talented art coaches. So, ito, minsan, inaabot siya ng 30 minutes. Wow, 30 minutes! 30 minutes lang. Tanungin natin si Teacher Hannah. Kasi sa workshop namin,
madalas parang 2 hours lang. So within 2 hours, kailangan makatapos ka ng painting, ganyan. So ito, siguro mga 1 hour, 1 to 2 hours. With guidance, kahit 2 hours. Malaki ito, miss. Yung isang ganito po. Alin po yan? Ganun po 25 by 30 cm. Oh, so 25 by Ganda. 30 cm, kaya ng 30 minutes. Ay, grabe naman. Coach. Coach. So, siguro tayo mga 2 days? Pero para sa mga beginners po, kaya po ba namin gumawa ng something with Ano po ng ba within yung 30 minutes? Yes. Basic po ba Hindi to? 30 minutes naman. Matuturing po bang basic to? Yes. yes. Talaga? Actually, nagugulat rin talaga yung mga participants namin kasi akala nila mahirap. Pero pag natapos yung 2 hours, nagagawa na nila. Tapos nagugulat sila na, kaya pala yun. Kinakabahan Mga ganun. Nape-pressure tuloy tayo. Kaya tayo. Dahil dyan, ituro niyo na po sa akin kasi Sige. excited. Oo, this is gonna be fun. Ay, paano ba tayo dadaan dito? Dito ako sa gilid para kahit pangit yung gawa ko, di masyadong... Nakaka-pressure niya kasi parang yung standard eh. no? Tapos yung sa atin. Okay, guys. So, Masyadong maganda po yung mga model painting. Parang kayang-kaya nyo yan. So, parang mahihirapan kami. ito na lang po. Bale, pasuot na lang natin Yan. yung apron. Okay Ay, lang ba? sige po. Kasi baka Oo nga, oo nga. madumihan. Halika na, And let Picasso. us also Apron. wear your gloves. Kasi syempre, medyo makulay. Dito ka, ma'am. And Let's go, Picasso. yan. Let's go, let's do this. Pero miss, kasi ito, mas maliit siya na version. O baka abot pa tayo ng 1 day dito. Ano po size nito, miss? Ito naman, 15 by 15. 15 by 15. Yun kasi 15 diba by 25 by 30. So, ito mga 1 hour and 5 days. Naku ba? 5 days. Hindi, joke lang yan. Kaya natin sa mga kasambahay, huwag natin ipahiya yung mga kasambahay natin. Kaya natin yan. So, mag-gloves lang tayo. So, today, what we're gonna do is textured palette knife painting. Ay, buhay. Ito, Palette knife, okay. Ito, palette knives. Ito yung mga different sizes ng palette knives natin na nasa lamesa. Mag-gloves ka na. Okay, so, sige, pwede na tayo maupo, guys. Kayo po kasi walang Hindi, upuan okay eh. lang, okay Lalo lang. eh. So, may palette knives tayo and we also have different sizes of brushes. Okay. Itong malaki na to, para to sa background. Para mabilis nating Maganang-ganar. Yes. Kaya nga mabilis nating matatapos to kasi maraming different sizes ng brushes. Gagamit tayo ng technique. Okay. So, for today, request ko na lang si Kuya Kenneth to be here and si Ate Hanhan. And they will be also assisting us today. Alright. The first thing that we're gonna do is to... Lipat ko lang to dito, ha? So, on your paper plate, ang mixture natin dito, this is acrylic paint and white sand. White sand? Ito yung secret ingredient sa atin. Oo nga, akala ko asin. Sa atin lang to, guys, ha? Ito, white sand. Yeah, that's Wow, so nice. fine white sand. So, yun yung hahalo natin para magkaroon tayo ng texture. Siguro naman walang nakakaalam, di ba? Okay. Miss Dora, naisip ko lang po, kapag po ba nagwo-workshop kayo, laging acrylic na po yung pinapagamit nyo? Kasi po, di ba may iba-iba mga watercolor, Oil paint, Oil. ganyan. Po. Sa workshop, sa DAC kasi, we also offer watercolor painting workshop and we also have coffee painting workshop. wow. Pero pag taray, di ba? Pero dito, sa mga textured painting and the basic acrylic paint, it's always acrylic paint. Okay. Because acrylic paint, paints can dry quickly. So, hindi na hassle. 5 days po. Yung pagpapatuyo. Pero yung gawa natin. Palang matuyo. Okay, guys. So, sige, I game, need game. you guys to please hold on to your flat brush. Okay. Ito. Ang una natin gagawin, ito pala ang ating basahan. So, pag mag-rinse kayo, kunwari ganyan, you also have your own, diba, water. Punasan nyo lang and magagawa muna tayo ng background. So, start tayo sa light blue. Sa light blue on top. Ito, dito ako gagawa para mas kita. Okay, pa. Ayun, may gagayahan So, tayo. ang una natin gagawin, we're gonna start with, anong gusto nyo? Dark to light o light? Ano bang mas peg nyo? Kasi pwedeng light to dark. Light to Sige. dark. Light Kung to dark. magla-light to dark tayo, mag-start tayo ng white sa taas. What? Ganyan. So, ang motion niya, di ba, yung tip lang yung lalagyan niyo muna. Tip lang, di ba? Okay. Tapos yung motion ng pag-stroke niya is
para ka lang, ano ba to, left, right, left, gano'n. Side to side. Yeah, Side side to to side. So, pag ganito lang siya, pag ganon. Ayan, perfect. I love that. Yan, Okay. very good. Good job. Ang Top ganda. 1 ka na. Wait ganda. lang, wala pa. Ako yung top 1. Ako yung top 1. Wait lang, wala pa. Okay, so, i-fill lang natin yan. You can actually add the blue na over Ay, okay. after that para magkaroon na siya ng color. So, i-overlap nyo lang yung, yan, i-overlap nyo. Hoy! Bibilisan ko na ha, kasi medyo malaki. Dapat pala maliit-liit Feeling yung... ko, ganap na akong artist. Yeah. Congratulations! White and blue pa lang yan, ha? Para may future na ako. Ayan! So, Galing ko na. White and blue pa lang so, yan. i-ano nyo siya. Buong ano po ba? Yes, Ay, okay, buo pala. All the way to the bottom of the canvas. Yan. Pa. Okay. Okay, so kung gusto nyong light, ayan, ganyan, that's correct. That's very good. Oo. That's very good. That too, that's very good. Very good na kami. Si Ian po gusto po ma-very good. Ako din po. Ang saya nung may coach ka sa painting, very validating. Yung kahit nag-stroke ka lang ng isa, feeling yung galing mo na. Kasi pag ikaw lang kasi walang nag-ano sa'yo kung tama ba yung Pag ginagawa. may questions po kayo, ha, we have Teacher Hanhan and Teacher Kenneth to also assist you. Sa workshop Iyan, kasi magtanong ka na namin, kaya? ganoon. Baka may mga, kasi we also have different coaches nga with us, kaya yung mga participants namin, they are free to ask questions. Wag lang math, o kaya wag lang, Huwag sila mangangapa, talagang nag-guide yes. sila. Tapos bigla ka na lang bubulungan ng art coach mo. Paki-ano mo yan, ganyan, gano'n. Binulungan na nga po. Kasi dagdagan mo yung paint mo. Ay, So, ganun ayan. siya. Naku. Thank you, Miss Dora. Kasi, sobrang na-appreciate po namin yung pagtuturo nyo. Pero wag niyo mag-alala mga kasangbahay kasi meron pa tayong aabangan mamaya. Tingnan nyo mamaya, Tuloy maganda natin, na yung tuloy painting natin. namin. Pero makibalita muna tayo kay Ira. Ano na bang niluluto nyo dyan? Ayan na nga. Ano pong next step? Busy ang mga person dyan. Pero mamaya makikipaint din ako Pero ito muna yung art ko, yung culinary arts. Wow! Pero this time, ito na nga. Bago tayo magluto, mag-update muna po tayo sa presyo ng bilihin sa palengke para po sa mga balak pong mamili ngayong araw. Siyempre po, ito sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of February 7, 2026. Ito po, lahat po ng babanggitin kong presyo mga kasangbahay per kilo po ito. Sa atin pong rice, ang imported po ay nasa 40 pesos hanggang 60 pesos. Ang local rice po ay nasa 41 pesos hanggang 60 pesos po per kilo. Sa ating pong mga karne, ang pork po ay 300 to 370 pesos. Ang beef po ay 360 to 500 pesos per kilo. Ang whole chicken po ay nasa 170 to 220 pesos per kilo. Sa ating pong isda, ang galunggong po na local ay nasa 320 to 350 pesos po. Ang tilapia ay 130 to 160 pesos. Ang medium po na bangus ay 180 pesos to 260 pesos per kilo. Sa atin naman pong mga gulay, kada kilo po ng ampalaya, 120 to 200 pesos. Ang kalabasa po ay nasa 30 hanggang 80 pesos per kilo. Ang pechay, 50 pesos to 80 pesos po. Ang sitaw ay nasa 100 piso hanggang 130 pesos per kilo. Ang talong naman po, 50 pesos to 100 pesos. Ang kamatis ay 40 to 90 pesos per kilo. Ang repolyo po ay 80 to 90 pesos per kilo. Ang carrots naman ay nasa 70 pesos hanggang 140 pesos po. Bawat kilo po yan. Ang sayote, 40 to 100 pesos per kilo. Ang bell pepper, 200 to 300 pesos per kilo. Ang cauliflower po ay kada kilo niya 70 pesos to 100 pesos at 150 pesos naman to 300 peso per kilo ang lechugas. Sa atin pong spices, 120 to 200 pesos kada kilo po ang bawang. Ang sibuyas naman po na pula, 100 pesos to 150 pesos per kilo. Ang sibuyas pong puti, 100 to 150 pesos per kilo din po. Ang luya naman ay 100 to 170 pesos.
Ang sili, 180 to 300 pesos kada kilo. Another commodities po natin, yung refined sugar, 75 to 80 pesos per kilo. Ang washed sugar po ay 68 to 80 pesos per kilo. Ang brown sugar naman po, 65 to 75 pesos kada kilo. At ang itlog po ay nagkakahalaga ng 6 pesos and 50 centavos hanggang 10 pesos per piece. Nalilito talaga ako dyan. Ang cooking oil naman po ay 70 to 85 pesos per liter. At ito pong mga presyo na to, base po yan sa inilabas ng Department of Agriculture. At ito na nga, dahil nakapamili na tayo ng ingredients, ipapakilala ko na sa inyo ang aking special guest for today. Kanina napakilala ko na rin siya, no? Pero ito, katabi ko na si Chef Marisa Villarreal, fresh from Nueva Ecija. Yes. Good morning, Miss Ira. At masaya po at na-invite po ako dito. At thank you. At good morning po sa ating lahat. Yon, maraming salamat. Chef, ang layo po ng binyahe mo Yes para po. gawin po itong recipe po na ito. Pero ano po ba yung iluluto po natin ngayon sa ating mga kasambahay? Okay, na-inspired kasi ako doon sa mga nakaraang tinitingnan ko ng mga video. Parang sabi ko, pakita ko nga kung gaano kasarap ang authentic creamy caldereta ng Nueva Ecija. Caldereta. Okay, so parang ganito. Ito po yung version din po sa Nueva Ecija. Yeah. Ganun, Chef. Opo, creamy caldereta, beef caldereta de Annabella's Catering. Iyon! Sige, Chef, ano po ba yung mga ingredients natin for this creamy beef caldereta? Yeah, of course. Meron tayong beef, 500 grams, and Apo. then garlic, and then meron tayong onion, bell pepper, soy sauce, rino, optional itong peanut butter, and then meron tayong tomato sauce, Apo. tomato paste, green olives, optional din po itong Red chili red chili, and then laurel. Tapos optional din po itong garlic, garlic Fried flakes. garlic na po, Then, no? then optional din po siyempre itong brown sugar. And then to make the garlic powerful, ito po, meron po tayong pang-garnish na lang po yan, ang carrots, potato, hotdog. Ako lang po ang tinatry ko lang po pagandahin yung And then for the garnish po, bell pepper and celery. And of course, nakalimutan ko siyempre, mag-start po tayo ng mantika. Sige po, Chef. Start na po tayo. Pero ang dami rin na ihanda ni Chef na pagkain sa atin for today. Pero eto na po, Chef. Kayo na po ang Balik po tayo. Ito na po tayo sa kalan. Ayan. Chef, nakakatuwa. Ang ganda nung preparation ng ingredients mo. Dito pa lang makikita mo na parang yung background niyo po sa cooking po. Ay, hindi pa pala nakasaksak. Saksak muna natin mga kasangbahay, tayo ay hindi makakapagluto. Walang apoy. Ayan. So yun nga, Chef, sabi ko nga po, preparation pa lang ng ingredients, makikita mo na very professional. Kasi Chef, kayo po pala ay nag-aral po talaga ng Yes ng po, nag-aral po culinary ako sa arts. SKD, as culinary. Opo. So, Ilang years po kayo nag-aral po? actually po, 4 years po yun. Grabe, wow. Okay. Ito po, Chef, bata pa po kayo noon nung kayo po ay nag-aral po ng culinary po? No, it was 2018. Opo, 2018. So, ilang taon na po kayo noon, Chef? Actually po, matanda na po ako, siguro po mga 40 plus. 40 plus na po. Pero during that time, Chef, kayo po ay parang, paano po nag-lead na gusto nyo na talagang mag-aral po talaga sa culinary school? Kayo po ba talaga ay very passionate into cooking? Maliit pa ako kasi, Miss Ira. Mahilig akong magluto eh. Pag may nakikita akong isang bagay, even isang sayote, gusto ko siyang iluto. Parang in-experiment ko siya kung paano siyang lutuin. Napapasarap ko naman. And then yung mother ko, natutuwa siya kasi paano kung naluto yung isang sayote. So, di ba? Talagang kayo, curious kayo sa ingredients, Yeah. sa pagkain. So, nandun talaga yung Passion ko po. Passion. Tama, Chef. So, ito mga kasangbahay. Chef, ano po yung ginagawa natin? Para lang po sa kaalaman. Since fresh po yung beef natin, Okay. all you have to do first to saute the Okay. beef. Ginagawa ko po ito. Yung iba po kasi hindi. Pinapalambot po nila to. So ako po sinusute ko po muna to. And then after masute ito, si-set aside ko po ito. Saka mag-start na po ako sa garlic. Okay. So, ganun. Chef, alam mo, ganyan din ako. Kasi siguro dahil turo din sa culinary school, no? Opo. Na kailangan mo munang i-sear yung karne
para magkaroon Para ng mag-release siya, yeah. Saka para ma-release po yung mga home water sa loob. Tama. Ayun. So after niyan, Chef, Then, ano po yung kailangan nating makita po sa baka para po malaman natin na okay na siyang hanguin? Okay, para medyo brown-brown na ng konti yung mga parts niya. Okay. So isi-set aside na uli natin siya. Okay po. Pero pag ganyan pa, so kailangan mag-reddish or mag-brown-brown muna siya ng konti. Okay po. Ayun. Na-excite ako, Miss Ira. So, ayun na nga, Chef. Kasi nabanggit niyo rin po sa akin kanina na kayo po ay meron din pong catering business. Yeah. Gano'n na po katagal yun, Chef? That was 2018 when we started catering services at Gapan Nueva Ecija. Opo. So, kasi nabanggit niyo rin, Chef, na 2018 din kayo nag-aaral po ng culinary o natapos po nung school niyo po? Then, nag-start lang po ako noon. Excuse me, Miss Ira. Sige po, sure po. Ayan, more mantika pa. At naano po siya. So, na-inspired lang po kasi ako noon, dati po kasi that time. Pinamanage po sa akin yung SM Cabanatuan Mall and Supermarket na canteen. Okay. Inoffer po nung friend nung husband ko. Then tinry ko po. And then after nun, parang na-inspire ako kasi yung bawat department po doon, like yung bangko doon or yung mga stall po doon, nagpapakater po sa akin ng 20 packs. Ah, talaga From then, sabi po nung mga tauhan ko, Ma'am, why don't we try catering services? Opo. Sayang kasi yung mag-start ka po ng kami po ang bahala. Doon na po siya nag-start. So, kumbaga parang nagsabay din nung 2018, ito talaga yung year mo, Chef, na nag-start ka talaga sa Opo. into the world of Yeah. cooking. Opo. Kumusta So, naman, Chef? Kasi up until now, 2026 na, andito ka pa rin, nagluluto ka pa rin. Ang nakakatuwa doon, Chef, kasi siguro dahil maraming connection yung asawa ko, tapos marami din kaming kakilala, mga connection, naging maganda yung start ng business ko. So, yun. Ganun Pero yun po. nga, Chef, no? Kasi nagagawa mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung passion mo. Chef, anong secret sa pagluluto para mas maging masarap? Basta gusto mo yung ginagawa mo, Chef, gusto mo dahil passion mo, Oo. magagawa mo ng maganda. Tapos dahil gusto mo siya. Ako actually, Chef, na-inspire ako kasi kanina nung nagkukwentuhan tayo, no? Kasi sabi mo nga na late ka na nag-aral ng culinary school. Parang somehow this can be a reminder also para sa mga kasangbahay natin na it's never too late to pursue your passion, no? Kasi kita nyo, si Chef may business siya ngayon. Professional cook siya. Professional siya na chef. Tapos ngayon, kasama natin siya ngayon dito sa Good Morning, Kuya. At ipinagluluto niya tayo ng kanyang isa sa mga specialty niya, no? Opo. Ayan. Pwede. So, ang ganda na po ng pagka-sear, Chef. Saka siguro lang, Miss Ira, sabi, Ay, opo. it's not too late to dream your goal, to catch up your ambition. Siguro, it's not too late kung no matter how old or how young you are, basta mangarap ka lang, gusto mo yung ginagawa mo, ma-achieve mo. At ang importante, kailangan masaya ka. At meron kang mga inspirasyon sa buhay mo na sumusuporta sa'yo, like my husband, my family. Nandyan lang sila lagi sumusuporta sa akin. Kaya natutuwa ako, masaya ako sa goal. Ang sarap naman sa puso nun, yung masuportahan ka din talaga din sa ginagawa mo. Pasensya Love na, Miss language Ira, po maliit yan. yung lalagyan, hindi dala nakapag-prepare ng... Ay, opo, sige, okay lang. Pwede siguro hingi po tayo ng isa pang separate na lalagyan. Pwede po ba? Oo nga. Mas Ayan, maliit. extra po na, Saka alam mo, Miss Ira, Opo. kasi nung time na gusto ko talagang maging chef, Opo. parang, minsan kasi yung family ko, parang ako lang yung parang kulang. Parang successful yung husband ko, successful yung mga anak ko. Parang sabi ko, parang kulang. Parang gusto ko namang maging proud naman din sila sa akin. Kaya pinilit ko na ma-reach ko yung goal ko para naman kahit papano, maging proud naman sila sa akin, di ba? Tsaka achievement mo rin yan, Chef, sa sarili mo, di ba? Mas maganda yun na talagang ang coming from your motivation na i-improve mo yung self mo. Just nakaka-proud, Chef. Sobrang magandang nakaka-inspire yan para sa ating mga kasangbahay. Especially sa mga mommies out there na yung iba na put off nila yung dreams nila kasi meron silang mga kailangan gawin sa buhay. Pero it's never too late to start and achieve your goals and your dreams, mga kasangbahay. Totoo po yan. Totoo po Ayan. yan. At para ma-achieve mo yung goals mo, mag-saute ka na ng... Nag-saute na po ako ng garlic, kahit po hindi po sinasabi pa ni Mama Ira.
Nag-start po ako, sinusutay ko na ang garlic. Ayun. And then pag syempre, kapag na ano natin yung aroma niya, halo na natin ang Ay, ang sarap na. onion. That make it aroma appear. Ayun. Pero chef, going back to your business po sa inyong catering, gaano po kadami po yun na-accommodate po ng inyo pong catering services po? Kinakaya naman po namin, chef, kahit mga 500 heads per day. Minsan nga, chef, kasalang bayan 3,000. Ako lang po nagluluto nun. Chef! Yeah. Asan ba? Parang hindi naman halata ako sa mga, wala naman kayong muscle. Hindi, ako nga lang po. Ang importante po nun, marami po akong mga crew. Okay. Marami pong tao sa likod ko na basta ako po nagluluto lang ako. Basta ang importante lang po, nakaprepare na po lahat para ako na po, iluluto ko na siya. Kaya ko po yun. At kinakaya po. Nakaka-amaze. Yeah. Sana pag naging katulad ko si Chef Mariz, no, sa ganyang age ko. Lagay ko na talagang, po. sige po. Nandun pa rin ako sa pagluluto. Hindi na ako munting kusinera siguro nung time na yun. Kusinera na talaga akong tunay. So, ayun, Chef, ano na pong ginawa po natin? So, pinalo ko na po, hinulog ko na po yung beef kasi po naging golden yellow na po itong ating onion. Yung aromatics natin. So, ano pong next, Chef? Natin itong ating soy sauce. Alright. Yan. Regular soy sauce lang ito, Chef, no? Regular lang po. Okay po. Nilagay na po natin itong ating... Pag nilagay po natin yung ating vinegar, see to it po na hindi muna natin siya hahaluin. Bakit po tayo maglalagay ng vinegar, Chef? Actually, pineapple juice talaga yung nilalagay ko ng pineapple juice. So, nilagay ko na rin po yung vinegar. Pero para po mag-blanch lang po, maghalo lang po yung asim. Okay. So, nag-pinch po ako ng Black pepper. black pepper. Grabe, no? Pagka talagang hasang-hasa ka na sa kusina. And bay leaf. Oo, iba yung hagod ng paglagay ng Pwede na po natin siya. mga ingredients Pwede na po natin siyang haluin. Yan, halo lang. Until ma-reduce lang yung mismong soy sauce po, Chef, no? Yan. Pero Chef, ito, gaano katagal ba nating lulutuin? Kasi nga, syempre, baka Mabigat po ang- ito di mabigat. ba? Medyo matagal itong palambutin. Actually, chef, hindi po ako gumagamit ng pressure cooker. Okay. Silip ko po kasi hindi nagpapantay yung ano niya. Kasi maramihan po yung luto namin 10 Opo. kilos, 7 kilos. So, hindi po ako gumagamit talaga ng pressure cooker. So, to make it tender po, it takes an hour. Yes. At saka, Chef, ako personally, ayoko rin po gumagamit ng pressure cooker kasi yung kulo ng regular po na nasa stove lang, yung pag-braise po doon or pag-stew, mas sarap siya. Mas dahan-dahang nagsisip out yung flavors po kaysa sa Nagte-tenderize po siya. pressure cooker. Parang na-pressure lang talaga siya para ilabas niya yung flavors niya. Opo. Pero iba yung lasa ng stovetop na braising or stewing. Opo. And next po, Chef. Lagay ko na po ang vino. Ayan, liver spread. Opo, liver spread. Ito po talaga kailangan to. Ayan, pero mga kasangbahay, marami pa tayong ingredients na ilalagay, Pero meron muna akong itatanong kay Chef. Chef, kung meron po kayong ipipaint na pinaka-importante pong tao po sa inyong buhay, sino po iyon at bakit? Siguro po, hindi po pala siguro. Ito po talaga yung husband ko po. Si Habi po kasi, no matter what, through ups and downs, nandyan lang po siya. And then talaga po siya yung sumuporta sa akin all the way na mag-aral talaga ako ng culinary. Kasi naniniwala din siya na, kasi ito yung passion ko. Ito yung gusto ko. Kaya nandyan lang po siya. Siya po yung nagpaaral sa akin ng culinary. Siya po yung gumastos sa akin ng malaki para makatapos ako ng culinary. Grabing love language yan, Mahal na mahal. Opo. Saka siguro po, nakikita niya talaga gusto ko to. Opo. Ganun po. At saka, Chef, kanina nga rin nabanggit mo sa akin. Opo. Nabanggit mo rin sa akin na ang profession mo po talaga ay iba po sa... Zoologist po ako in profession. Napakalayo po. So, every time po mag-a-apply ako ng trabaho, sinasabi sa akin, hindi ka dapat dito sa zoology department ka, Manila Zoo or somewhere in guarding in animals. Sabi ko, hindi ko po siya kasi-porte. So, pero pinursu mo talaga, Chef, ang iyong so, tinatanggap lang ako kasi gumraduate ako ng 4 years course.
Yun. At yun na nga, Chef, no, nakakatuwa. Thank you rin po sa naging sagot po ninyo. Sana kinilig po ang inyong husband kung nanonood. Yeah. Nandiyan po siya sa tabi-tabi. Ay, okay. Pa, thank you for everything, Papa. Ayun. At ito na nga mga kasambahay, kayo ba? Ano ba ang sagot ninyo? Kung ipipaint nyo po ang pinaka-importanting tao sa inyong buhay, sino yon at bakit? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook Live dahil baka po kayo na mapili namin mamaya ha na mabibigyan natin ng painting starter kit. Kaya, Chef, basahin po natin yon. I-comment nyo na! Ayan! At habang na tinatapos natin yung the rest of the ingredients mga kasangbahay para sa ating creamy beef caldereta. Alam ko marami pa kayo kasing maaabangan talaga. Stay tuned lang kayo, dyan lang kayo, huwag kayong aalis ha. Magbabalik po kami. Hezekiah to protect the city's water supply from invaders and was recorded in the Bible in 2 Chronicles chapter 32 verse 30. This same Hezekiah also stopped the upper watercourse of Gihon and brought it straight down to the west side of the city of David, and Hezekiah prospered in all his works. Read and find out more about Hezekiah's tunnel from the most informative book of all time. This is UNTV reminding you to make it a habit to read the Bible. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Taguig at Muntinlupa, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan at South Daang Hari. Sa Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat at Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. All things in the universe have an end. Proofs of this include the stars that die and turn into black holes, the disappearing rings of Saturn, and the declining state of our planet. This scientific fact was written in the Holy Scriptures long before it was discovered by modern technology. It was stated in Psalms chapter 102, verses 25 to 26. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. Learn more interesting facts from the most informative book of all time. This is UNTV reminding you to make it a habit to read the Bible. Ay, good morning! Good morning. Nung busy kasi sila doon, busy rin ako dito eh. Napakarami nating handa. Naku, busy ako pumili kung ano bang una kong titikman dito sa ating Lolo Upay's Pansit Malabon. Kakanin and native delicacies kasi napakarami naman kasi tingnan nyo. Meron tayong pansit bihon, canton, pansit garlic, sotanghon. Oh. May pansit malabon dyan. May pansit canton sotanghon. May pansit palabok. Medyo nahihirapan ako pero itong unahin natin yung palabok tikman. Napakaraming choices kasi, no? Sandali lang yung oras, ang hirap tuloy mag-decide. Lahat naman yan titikman natin mamaya. Bukod dyan, meron tayong mga kakanin pa. Meron tayong puto, pichi-pichi, kasaba, bibingka. Oh, nanay lang, di makahabol yung camera natin sa sobrang dami. May puto pa pero mas special. At meron, ito paborito ko, kutsinto. Mamaya yan sa akin. Kita mo yan? Mamaya susulatan ko na ng pangalan ko yan.
Pero ngayon, titikman na natin. Itong paborito ko kasi talaga, palabok. Ay naku, ang hirap kasi gumawa ng palabok talaga. Kaya, sigurado ako sa mga mahilig sa palabok. Sure, tamang-tama itong pansit palabok para sa inyo. Right naman, bago ko pa maubos itong pansit palabok na to, kausapin natin si Ma'am Nikki. Good morning po, Ma'am Nikki. Kumusta po? Welcome po. Good morning, Kuya. Para po sa kaalaman ng mga kasambahin natin, kasi napakarami kasi po nating offerings today, pero ano po ba yung masasabi natin talagang specialty natin? The best po na aming hinahanda ay pansit malabon, palabok, tsaka po sa native delicacies, kakanin, at so yung bestseller natin na black cochinta. Kaya pala, tama yung tama yung hinala ko talaga itong black cochinta. Itong pansit malabon and palabok talaga yung isa sa mga pinipilaan siguro talaga ng mga customers po ninyo. Pero sa mga interesado po, nainggit, ito na, nakita kasi may palabok at nahihirapan magluto. Paano po ba nila kayo makakontak at makakapag-order? Bali po, meron po kaming 4 na branch sa Marulas, Valenzuela, EDSA Caloocan, tapat lang po natin, yes po. Tapos meron din po tayo sa Tayuman, Manila, and then po meron po din tayo sa Congressional. Tapos ang Facebook page po natin ay Lolo Upay's Pansit Malabon, at saka po Letty's Pansit Malabon and Kakanin. Yung mga branches po na yun, pwede silang kumain doon or order lang po doon? Meron lang po kaming dine-in so far din po ay ang EDSA Caloocan po. Then the rest po lahat take-out and available din po kami sa Grab Food. And also online po via Facebook. Sa mga kasama natin na kung gusto nyo ng kung may mga celebration kayo, Yes tamang-tama ay contact na ang Lolo Upay's Pansit Malabon. Again, yung mga mga numbers po na pwede nila i-contact, pwede po ba natin i-share sa kanila para alam nila? Sa Lolo Upay's Valenzuela branch po, pwede po sila sa 0962-502-6638. And then for EDSA Caloocan po, 0915-687-7803. And then for QC branch, 0926-627-9209. And then for Letty's po, or yung Tayuman branch, 0966-933-6728 po. Ayan mga kasabay, kaya habang maaga pa, para hindi kayo maunahan ng iba, book your orders now with Lolo Upay's Kakanin and Native Delicacies. Again, maraming salamat, Miss Nikki. Espiritu ang branch manager pala ng Lolo Upay's Pansit Malabon sa Marulas, Valenzuela City. Ira, kita mo naman yung handa natin ngayon dito, Ira. Ito yung next mong lulutuin daw, ganito karami. Kaya mo ba? Teka lang, parang hindi ko kaya. Pero grabe naman, sobrang spoiled na talaga tayo. Na para bang fiesta today, At ito na nga, isa pa to sa hinahain palagi, kapag may mga celebration talaga, mga bonggang celebration. Yung creamy beef caldereta, balikan natin. Chef, ano na po bang nangyari? Ano po bang mga ingredients na po na nailagay natin? Since tender na po si beef, lalagyan na po natin siya nilagay ko na po itong ating carrots. And then to follow na po itong ating potato. Then almost done na po siya. Tinikman ko na po siya, masarap na siya. Yun. So almost done. Apo. So, lagyan na natin siya ng garnish. Okay. Ito. Yay! Yun. Yeah. At syempre, kahit na palalambutin pa natin to ng mas malambot pa mga kasangbahay, huwag kayong mag-alala kasi meron na tayong finished product. Eto na. Pakita natin. Ito yung Ayan, ang aking creamy beef caldereta. Yay! Ito na ang pre-prepare sa atin ni Chef Marie. Ito, pero, ayan, steady lang. Ayan! O, diba? Oh, perfect! At syempre, hindi lang yan, mga kasangbahay, ang hinanda sa atin ngayon ni Chef Maris. Ito pa. Chef, isa-isahin nyo nga po. Ano po yung mga pre-prepare nyo po for us? Okay. Ito po yung aking favorite na, since marami po tayo laging pork sweet and sour, iniba ko naman po, ginawa ko pong fish sweet. Opo, fish po yan na sweet and sour. Okay, ito po, Chef. Yan po ang aking pork, native steak. Ay, wow! Pork steak. Wow! Siyempre, yung caldereta. Siyempre po, ang aking pong beef creamy caldereta. And then ito po, meron pa po akong isa. Siya po ang lechong paksiw ala Nueva Ecija. Oh, wow.
Chef, ano pong kaibahan nun, yung ala nueva ecija? Ano pong additional na ingredients? Ganun din po siya. Sinusutay din po siya. Nilalagyan ko po siya ng liver spread. Siguro po commonly lang din na ginagawa. And then may konting pineapple juice po kasi ang nilalagay ko. Okay. So may ibang tweak din Apo, po kayo sa ganun. ingredients. At ayun, syempre meron pang ibang nakahain dito. Chef, ito po sa inyo dahil rin po ito. nahihiya ako sa inyo, ginawaan ko kayo ng inyong dessert. At tawag ko po dito is Jelly Vanilla Cathedral. Okay. Tapos ito, chef, gawa Ako niyo rin siyang po ito. puto po sa amin yan, since Nueva Ecija. Yan po yung native na puto sa amin. Patitikimin ko po kayo. Wow, chef! Para sa inyo po yan. At syempre, hindi po makukumpleto ang ating food kung wala po siyang rice. Yes! Yan ang favorite natin, white rice. Pero hinay-hinay lang mga kasangbahay. Pero chef, grabe po, no? Ito po bang lahat po ng dish po na ito ay pwede rin po nilang i-request sa inyo? For example, gusto po nila magpa-cater? Meron po kasi akong mga packages and menus po pag may kliyente po ako. And then pag meron naman po silang gusto na nare-request, kaya ko naman po lahat yun. Kaya ko po Grabe. gawin. Pero kung gusto nyo ito, mga kasangbahay, ito exactly yung nakikita nyo sa mga screen nyo na mga pagkain. Pwede nyo po yan, kontakin sila Chef Marisa sa kanilang mga social media pages. Ito, ayan, ito rin sa numero na yan. Chef, ano po bang pangalan po ng inyong catering services po? Ang name po ng catering services ko is Annabella's Catering Services, located at Gapan City, Nueva Ecija. So, kinikater po namin lahat ng events, even wedding and all kinds of events. And marami din po kaming gracing table. Kumpleto din po kami ng supplier if you want. Wow, grabe. O yan, wala na kayong hahanapin pa. Magkumonta na lang kayo. And bakit po makalimutan, Ay, sige po. papasalamat po ako dito sa aking grupo, itong Chef Tag Philippines, founder by Chef Vicente Libay. And pwede po mag-promote? Opo, sige po. Go ahead lang po, Chef. Ang aming pong catering services located at Gapan City, Nueva Ecija. At meron din po kaming optical clinic po ng anak ko na si Dr. Nina Villarreal Cruz at ang kanya pong asawa na si Arjan Cruz. At ang aking pong anak na si SK, meron din po kaming fast food chains which is Chicken Club located at Gapan City din po at saka may branch din po siya sa Cabanatuan City. Ayun. Baka meron pa naman kayo, Chef, gustong i-shout out naman. Okay, shout out po sa napakagaling at napakaganda po naming Mayor Joy Pascual at ang aking pong Congressman Emeng Pascual. Shout out po. At saka sa mga tauhan ko po, catering services sa mga crews ko. Siyempre po yung asawa ko na love ko, na very supportive. Ayan. Ayun. Hindi talaga pwedeng hindi mabati yung the love of her life. Ayan. Ito na nga. Chef, maraming salamat po once again and for also inspiring us when it comes to cooking and achieving your dreams and your passion. Maraming salamat po. I hope na makapag-guest po kayo ulit dito, Chef. And thank you po. Good morning, Kuya. Sa napakagandang welcome niyo po sa akin mula kanina. Thank you po. Thank you po, Chef. Thank you po, Chef Marisa. Sana po makabalik po kayo dito sa Good Morning, Kuya. Ay, magpe-prepare po kami ng mas magandang kusina para sa inyo. At syempre, tatanungin ko lang yung mga kasama natin na hindi pa nakakalabas at nakikita kung gaano karami yung pagkain dito sa labas. Kumusta ba kayo dyan? Naaamoy nyo na ba ang mga pagkain, mga B? Ayan, tingnan niyo naman, very promising na ba yung aming mga paintings? Tingin nga. Ay, perfect! At syempre, kasama pa rin natin sa ating bahay si Miss Dora De Lima, ang founder at art instructor ng DAC Online at On-Site Creative Workshops. Ay, tingnan niyo naman yung painting namin. Feeling artist na talaga kami. Hindi naman sa pagyayabang. Hindi naman sa pagmayabang, pero gawa namin to. Thank you. Nakatingin Ay, ang dami nun sa'yo. sa'yo. Makita mo dali. Hindi naman sa pagyayabang, pero... Ay, ang ganda, Josh! Nagbago ka na talaga. You've changed. Partida, umalis pa ako niyan. Pagbalik ko. Iba ka. Oy, nagpapasikat ka. Pasikat ka. Tahimik lang. Tahimik lang. Ang gagaling nyo! Bakit Tahimik lang. Ang ganda nung kay Ian. Parang tosino. Pinalalaman naman eh. Di, ano yan, kamatis. Pero napansin ko, Miss Dora, kailangan talaga ng trust the process dito. Kasi parang kanina sabi ko, ba't yung akin mukhang yema? Pero
parang okay naman siya. Nakakatuwa pala pag marami, no? Ayoko ipakita sa akin. Mukhang... Bakit? Okay, pakita mo. Okay lang Hindi pa yan. tapos eh. Pakita mo, Dinagdagan ko pakita kasi. mo. Okay, at least it's a work in progress. Ano yan? Drone? Actually, lilipad na nga siya eh. Helicopter. Hindi, pakita mo daw. Pakita mo daw. Pakita. Maganda naman ah. Oh, ang ganda. Hindi pa tapos. diba Wait lang, gagawa. Dadagdagan Ganda. namin. Bubuyog. Hindi pa daw. Miss Dora, Hindi pa pala i-share tapos. nyo naman po sa amin, saan po ba kayo nag-workshop? Paano po Dito po. pwedeng Yan, ito po. enroll sa mga workshop or mga seminars po ninyo? Right now, actually, we have a lot of partner, matawag doon, cafes and restaurants. So, we have one sa Quezon City, malapit sa SM Fairview, ganyan. Tapos we also have sa Makati, sa Timog, sa Manila, sa Eastwood. Yan, yun yung mga places na madalas naming workshopan. Tapos they can always go to our Facebook page naman for the schedules. Ayun. Yan, para updated sila. Schedules ng mga workshop. Or Yes. pwede po nilang mag-schedule po with you kung sa kunyari, company nila or yes, sa lugar nila mismo, no? They can also book for private events, yung mga birthday parties, ganyan, yung sa mga anak nila, kunwari 7th birthday party, ganyan. Ang tawag namin doon, paint party. Yan, paint party. Yung mga bridal shower, yung mga team building. True. Ang kinaganda kasi noon, kami na yung pupunta sa place ninyo. So for example, nag-book kayo ng venue sa, sa Mindanao. Wow, joke Okay. Umaabot po kayo sa Mindanao. Pero pwede. Wow. Pero pwede, ha? Mindanao, oo. Yung kami magdadala ng workshop doon, Okay. materials doon sa inyong venue. Yan. Tapos kami na rin ang bahala. Gagawin nyo na lang, uupo na lang kayo at magpipinta. Tama. And, pwede ko bang i-chika rin? Sige po, gusto ko namin yan. Ano po ba yan? Ang dami ng chika. Meron din kasi kaming doodle booth. Alam niyo yung live doodle booth? Kunwari sa kasal, binyag, bridal shower, ganyan. So you can also book for doodle booth by DAC. Ila-live doodle namin kayong ganyan sa Yung ito-drawing Live po kami. doodle. Gagawa kami kanina. Yes. Hello, ang galing. Saya. Thank you so much. Uy, So, enjoy po ako tingnan yung mga art na inggit. Ayan. Ayan. Kaya, thank you po kay Miss Dora De Lima for visiting us today and also for sharing your time and talent with us this morning. Sana may certificate kami dito sa JMK. Ito na nga yun eh. Na talaga kami. Ayun na yung certificate mo. At very na-inspire po kaming lahat sa mga tinuro niyo po sa amin. Sigurado na marami ang ma-encourage na mag-express ng creativity through art dahil mga kasangbahay, madali lang pala matuto. Oo, tsaka very forgiving nga siya. Pag nagkamali ka, pwedeng umulit, di ba? At dahil dyan, it's time naman para pasayahin pa ang umaga ng ating mga viewers dahil may painting kit winners na po Meron na. tayong i-aanak. Yun o, winners! Kasi active kayo kaya deserve nyo to. Kanina kasi di ba, Deserve. tinanong natin sila kung sino ang ipipaint nilang pinaka-importanting tao sa buhay nila at Sige, bakit. sige. Narito po ang winners at ang kanilang entry. Ang sagot ni Conrado Santos Oy, sino yun? ng Parañaque City. Kilala ko to Sino yan? Ang mother ko po kasi she inspired me a lot po. Isa po siyang OFW until Deserve nga. Ito naman, sabi ni, si Ian Macalanda from Obando, Bulacan. Kung ipipaint ko ang pinaka-importanting tao sa buhay ko, ang ipipaint ko ay ang taong nagtuturo sa akin ng pinakamahalagang bagay na dapat matutunan natin sa mundong ito, si Kuya Daniel Razon. Patingin yan, ha? Patingin kami Drawing and painting, ah. Another winner, si PJ Capales from Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang ipipaint ko po na pinaka-importanting tao sa buhay ko ay ang aking pong tatay. Dahil miss na miss ko na siya. 2018 po kasi nung namaya pa siya, gusto po siyang i-paint para parang kompleto po kami ulit. Ito naman nasabi ni John Alfred Sadulio Calapan, taga Mindoro po ito. Hindi pala, taga Calapan, Mindoro pala. Kung ipipaint ko po, ang pinaka-importanting tao sa buhay ko ay ang ipipaint ko po ang aming buong pamilya. Para meron naman po kaming kahit isang picture o memory.
Kung pamilya, Ito naman galing kay Diana Tejada from Apalit, Pampanga. Ang lalayo na ng mga napupuntahan natin. If I were to paint someone, parang pang Miss Universe, I would for that paint one. my mama because she is the only parent I have now. I know what she has been through and I know she has many unspoken battles that we or I didn't see. So I want to show how important she is to me and thank her for all her sacrifices and love. And I thank you. Winner! Ayan na. Kaya pala nanalo. Kaya pala winner. At para po ma-claim po ang inyong free starter kits, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page na at Good Morning Kuya. At saka Joshua, ito i-ano lang natin, mention lang natin na yung mga starter kits po na ito ng painting, galing po ito kay Miss Dora de Lima. Kaya Thank you, Miss Dora. salamat po. Pinasaya niyo po yung ating mga winners po. Ma-receive nila yan. Kaya yung basics na natutunan natin mamaya, pwede nyo nang i-apply pag nakuha nyo na yung starter kit. Joshua. Kaya bumati ka na, Josh. Binabati ko lang kayong lahat. Ay, good morning. Good morning. Lahat na. Good morning! And sa mga kasambahay natin, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal. And syempre, sa The Big Orange Building in Caloocan, they offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. So thank you po, Miss Glenda. See you later, alligators. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Ako binabati ko lang ang mga desk officer natin dito sa UNTV News and Rescue. Sila Sir Efren, Sir Joshua, Sir Angelo, and Angel dito, ang driver na makisig. Nag-iwan kasi sila ng notes sa sasakyan ko. Ayan, good morning po sa inyo and happy viewing. Happy viewing. Alright, who's next? Yes. Ako po, binabati ko lang na good morning ang Miranda Resurrection family, Victoria Hina family, at si Goko, si Tala, and si Sam. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Yes! Teka lang si Mamsi ko, babatiin ko rin. Happy Morning, Mamsi! Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kaya tayo muli at samahan nyo kami mag-explore sa marami pang activities dito lamang sa Good Morning Kuya! Saya!